Nila sa akin yung mga activities ng kaniyang asawa at ni Robles. Ito yung pinakita ko sa inyo, 'di ba? Ito recently lang. Ito, yung pangalan ng asawa ni Sherwill na pinagmamalaki yung mga tingnan niyo magsimula sa paa, Chanel, Prada. Saan ka saan sila kumuha ng pera? Ayan yung asawa ni Robles. Pinakita ko na yan, ayan. Ito ang wow trending. Baho ni Melquiades Mel Robles binulgar ni Madam Maharlika Boljakera. Mamahaling mga gamit, Prada, Chanel. Bawat butil daw ng nilalamon ni Mel Robles ay galing daw sa pera ng bayan, lalo na sa mga mananaya sa loto. Kung titignan natin ang mga pictures na hawak ni Madam Maharlika, abay masasabi mo talaga na mapera nga itong si Mel Robles. At ayon pa nga daw sa mga kapitbahay dati ni Mel Robles ay dugyutin lang daw yang si Robles dati. Dagdag pa ni Maharlika na wala namang problema kung dati ay mahirap ka at yumaman ka ngayon, kung ito naman ay galing daw sa malinis na paraan. Simula daw kasi na mai-appoint itong si Mel Robles bilang isang general manager sa PCSO ni Presidente Bongbong Marcos, dito na daw nag-umpisa na halos linggo-linggo may nananalo sa loto. Komento pa nga ng mga netizen na if the PCSO investigation is done smartly, the lady on the right who awarded the winning check to the winning bitor on multiple accusations should be invited at the Senate on her statement to be put on record before she dies. Vital witness siya ng lahat ng katarantaduhan dyan sa PCSO. Kailangang i-lifestyle check ang family ni Mel Robles at Thinking Pinoy para malaman natin ang katotohanan. Pinili ni Presidente Bongbong Marcos si Mel Robles na ilagay sa PCSO kasi alam niya na expert yan sa pagkamkam ng pera sa PCSO. Malaking pera ang makuha nila. Ito ang ebidensya. Maraming nagsara na outlet kasi binawasan ang porsyento ng 12% na VAT. Outlet owner magbayad, kukuha pa ng BIR resibo, lugi ang owner. Hello Idol Maharlika, ang babaeng matapang at palaban sa mga salot at baluktot na nasa gobyerno. Saludo kaming mga kababayan mo dito sa Pilipinas. Salamat sa malasakit at sa pagbunyag mo sa lahat-lahat ng mga katiwalian ng ating mga opisyal na nasa gobyerno. Keep safe always po. God bless Madam Maharlika. Ma'am Maharlika, nagbingo na naman po kayo. How shameful. Very alarming. We need people power na. If this is the Congress, senators won't address this corruption of the BBM administration. This bagman of Liza Marcos should be put in jail, and there are monsters in our country. Please be alert, keep safe, and thank you for your concern in our country. Tuloy ang laban para sa katotohanan. We always support people who have the courage to fight and expose the evils of this government and its cohorts. Grabe na talaga ang korupsyon. Paano na ang taong bayan? Sana kumilos ang AFP at mga retired officers ng AFP. Huwag yung PNP kasi kasabot yan ni Anaconda. Lingid sa inyong kaalaman, may mga kausap ako na mga actually kakilala nitong Robles na to na sinisend nila sa akin yung mga activities ng kaniyang asawa at ni Robles. Ito yung pinakita ko sa inyo, 'di ba? Ito recently lang. Ito, yung pangalan ng asawa ni Sherwill na pinagmamalaki yung mga tingnan niyo magsimula sa paa, Chanel, Prada. Saan ka saan sila kumuha ng pera? Ayan yung asawa ni Robles. Pinakita ko na yan, ayan. Magmula sa paa, ay ninakaw yan sa pera ng bayan. Ayan, Prada, Chanel, ayan yung yung mga sinisend to sa akin ng mga mismong ka-close nila. Iba dito, kamag-anak pa nila. Ito pa, ito yung sa Beverly Hills na sinasabi ko sa'yo, na nagsistroll sa Rodeo Drive, paiba-iba ng outfit, YSL, hindi ko alam ano bang brand ng sapatos nang yan. For sure, brand, hindi ako magaling sa designer. But anyway, ito yung pagpapakita na sabi ko nga, bawat butil ng nilalamon nila ay ninanakaw nila sa pera ng bayan, sa pera ng mga mananaya sa loto. Ito pa, may papakita lang ako sa inyo. Ito actually, July 24 pa to, conversation ko to sa kakilala nila. Okay, sinend sa akin, SONA ito July 2023, last year. Ito, ang sabi ko dyan, okay, ayan, sinend sa akin. Ayan, ng mga pictures, ayan Monday, July 24. Ayan, sinesend sa akin. So, ang sagot ko nga dyan, sabi ko, bawat sinulid yung suot ay galing sa pera ng bayan. So, may mga nagmo-monitor sa kanila, mga palangga, na even people na kakilala nila, na nakakaalam ng buhay nila, na
wala namang pera noon, dugyutin noon, yumaman na ngayon dahil sa pera ng bayan. Walang problema kung dati kang uhugin. Okay, nung bata tayo, naging uhugin din. Well, you know, for the heck. You know, lagi na ako nagpupunta sa sipon. But, nung bata tayo, kung mahirap man tayo, tas yumaman tayo sa malinis na pamamaraan, walang problema. Yun ay kahanghanga. Pero ito, even yung kapitbahay nila dati sa Frisco, ni Mel Robles, sinasabi sa akin na naglilimahi din yung mga yan. Tapos, di ba nadikit sa isang religious group, doon natutong magkaroon ng mga connect-connect, sa, mag-connect-connect sa mga pagnanakaw. So hanggang ngayon, na-connect na siya kay Lisa. Actually, ito pa mga sinasend sa akin. Yan yung mga ngiting kawatan. Yan ang mga ngiting kawatan. Asawa niya yan. Ayan, ngiting kawatan yan. Okay? I think that was, okay? Oh, ito pa. Ito yung bahay nila. Oh. I think this is the bahay. Ayan, oh. Di ba sinabi ko rin sa inyo na 2022 ay nagpatayo na ng multi-million bahay si Robles. Oh, tingnan natin. Tawag na to, may bata. Okay? So ngayon, ito si Taning. Oh, yun yata nanalo. May nag-send lang sa akin. Oh, ayan. Yan ang mga tunay na nanalo. Okay, saan pa yung mga sinasabi? Pakita lang natin. Nakakatawa lang kasi yung mga meme. Ayan, oh. Silang tunay na nanalo. Oh, ayan. Yan ang mga nanalo talaga sa loto, mga palangga. Oh, ito pa. Ito, mas malupit to. Nasa na yan? Okay. Okay. Saan si Lisa? May nag-send sa akin si Lisa Smugs. Nawala lang Okay. Tingnan natin. Ito, I think ito. Lisa Smugs. Nandito ba? Sa dami na nagsisend sa akin ng mga picture. Anyway. Ayan, hindi ko makita si Lisa Smugs. I think na-send ko pala yun sa, na post natin sa Maharlika Network. Oy, by the way ha, mag-follow kayo sa aking Maharlika Network. Okay, nata si Smugs. Ito si Smugs. Okay, ito si Smugs. Ayan, si Smugs. O, ayan, yan mga tunay na nanalo, mga hitad. Anyway, actually, nakakatawa to nakakagalit. Sa mga hindi pa naka-follow sa Maharlika Network, go na po kayo, 9.7 na tayo, 300 na lang, 10K na tayo. So, ayan. Ngayon, mga palangga. So, anong ginagawa ngayon ni Kuting? Well, bago tayo pumunta kay Kuting, 2022 pa lang, nung nagkaroon ng 433 katao, ako maybe kayo o ako, ang isa sa mga nagsabi na pang Guinness Book of Record, okay, world record, itong ginawa ng PCSO sa pagpapanalo ng 433 winners. Sabi ko nga, kung inimbestigahan yan noon pa, dapat hindi na dumating dito sa point na to na ang dami pang nagpanalo sila ng sunod-sunod na ayon nga doon sa hearing na sinasabi ni Tulfo, mga kamag-anak o connected sa kanila. I-share lang natin to uli sa inyo para lang i-stop natin to. Stop sharing. Okay, so ito si Amy Marcos. My statement, I think this was today. Okay? Amy Marcos. All right. Ito. Ayan. Is the one? No. Okay, Marcos. Post. Wag to. Okay, mga palangga. Ayan, ito yata yan. Ayan, I know, not the one. This one. Ito, Amy. Okay. So, yan, galing sa politiko. Okay, politiko. Ano sinasabi ng politiko dyan, palangga? Senator Amy Marcos thinks the Philippines could set a world record for having the most number of lottery winners, with 43 reportedly hitting the jackpot in 6 months. Anong date to? Tignan natin. So, dated, the article of Politico ay January 19, 2024. Kailangan ng malaman ng Guinness ito. I'm shocked. There's a lotto winner almost every day. Nagtaka lang ako, bakit ngayon lang na-shock si Senator Amy? 2022 pa nangyari itong 433 na nanalo for 6 months nga ni Kuting. Anong sabi niya dyan? Okay. Kailangan malaman ng Guinness ito. Sobrang galing Tayo na yata ang may pinakamaraming nanalo sa loob ng 1 taon. Di malaman kung matatawa ka, maiinis ka o matatakot ka. First 6 months, 433 na ang nanalo sa isang lotto draw na multiple of 9 pa ang lumabas. Ngayon halos araw-araw. Alright?
PCO General Mad told senators during a hearing, alam nyo na yan. Okay, hanggang doon na lang. Bakit ko to pinapakita sa inyo mga palangga? Okay? Pinapakita ko to sa inyo na yung ating mga senador, katulad ni Senator Jaime Marcos, ngayon lang umaalma, di ba? Ako umaalma na ako, the moment pa lang actually na inupo pa si Mel Robles, ay umaalma na ako. At saka 2022, umaalma na tayong lahat na nandito sa channel ko na dapat imbestigahan yung 433 lotto winners. So, kailangan pa dumating dito na talagang uubusin na nila ang pera ng mga mananaya, pera ng bayan na supposedly mapupunta sa mga health services, livelihood programs, educational programs para sa mga bata, para sa ating, sa ating mga mamamayan. Ngayon lang. Ako unang-una ng kuda dito eh. Kailangan pa bang ubusin nila mga buwakan ng ina nila? At dapat, sabi ko nga kagabi, since hindi man lang nag-deny si Robles nang sinabi ni Tulfo na katropa niya ang mga nanalo, kaya nga nag-initiate siya ng executive session na hindi natin alam kung ano na ang latest sa executive session. Hinanap ko, pinuntahan ko yung Tulfo page, pinuntahan ko yung mga balita. Wala man lang isa na nag-a-update kung ano na ang nangyari sa executive session. Kahapon pa yun, nakatulog na ako ng bonggang-bongga, nag-beauty rest na ako, nakapagtrabaho na ako. Ngayon, ito kumukuda na naman ako. Wala pa ring update. So, mga palangga, ang pwede mangyari dyan, dun sa executive session, pwede talaga kausapin ni Lisa Ahas Araneta Smugs si Tulfo at yung mga senador na yon. So bagay lahat halos ng mga senador na doon wala na kasi mga credibility eh. Yun ang problema sa atin. But nakita naman natin si Tulfo just for that particular hearing na ano doon yung pagiging aggressive niya para ma-expose nga. Actually, strong strong statement yung sinabi ni Tulfo na gusto niyang yung binrot out niya, nakatropa ni Robles, ang nanalo dun sa latest ni 698 million na namuhunan ng 30 million pesos para maipanalo nila. Yeah. So, wala siyang reaction dun. You know what? Ilang beses ko ba sabihin dito, okay, hindi tayo pinapakinggan kasi what? Kasi minamaliit tayong mga mamamayan. Okay? Nang sinabi ko, ano pang ginagawa mo, Kuting ng Norte? Bakit hindi mo sibakin? Bakit hindi? Wala nang preventive suspension. Kung ayaw ni Kuting, kasi pwede itong magamit later on, okay, sa kanya. Pag sa kay Kuting, sa impeachment. But I don't know, medyo mahaba yung process ng impeachment. I don't think na you Filipinos, tayo lahat, ay gusto ng ganyang mahabang proseso. Mas gusto natin madalian. So hindi ayaw niyang sibakin si Robles. Kasi nga, pet yan ni Lisa. Paulit-ulit namin yan kahit sa interview namin nila SAS. Sinabi na mismo ni SAS na black ops yan yan ang nag-handle ng mga black operation. Si Robles, sila ni RJ Nieto o aka Taning o may taning ang buhay daw. Taning Pinoy. Naalala nyo yun? Kaya siya tinatawag na may taning kasi nagdrama siya noon, 2017. Nanghingi siya ng pera sa inyo, sa mga followers niya, na may taning na yung buhay niya, mamamatay na siya. Kaya kayo naman nagpauto, nagbigay kayo ng pera, di ba? Kaya taning ang tawag ko dyan, taning. Taning, tsaka taning, kukunin na ni Taning. Okay? So ngayon, balik tayo dito sa issue kay Tulfo. Okay. So 30 million pesos ang ininvest ng kanyang kaibigan ba, kamag-anak ba? So, obviously, paulit-ulit, even before this hearing, ako talagang, ang bunganga ko hindi tumitigil na dapat imbestigahan yung PCSO na yan. Dahil alam namin na nakakakilala kay Lisa. Alam namin nila SAS na demonyo yung mga yan. Even yung si presidential, Mel Robles ay kasabwat din nila Michael Ma, di ba? Napag-usapan namin, magkakapit-bahay sila. At yan si Taning, si RJ Nieto, kaya dapat yan, ikalad ka rin din yan sa Congress at sa Senate. Pati si Lisa kalad ka rin, pati na rin si Marcos Jr. Although may immunity yung buwaka ng inang yan. Pero pwedeng kalad ka rin yan dahil yaan matitrace
kung kayo, ikaw, Senator Amy, ikaw, Tulfo, kung you're really for the people, kaya niyong kaladkarin lahat ng mga yan. Dahil sinasabi mo nga, di ba, sabi mo nga, Tulfo, mag-hire ka ng private detective, tapos makikipag-ugnayan ka sa NBI, DICT. Well, pwede talagang gawin. Kaso DICT, sino ba ang namumuno dyan? Kasabwat din ni Lisa yan. Si Ivan Uy. Nakasabwat niya nung yan ang kumausap sa Smartmatic based dun sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong na para i-secure ang win, okay, ni Kuting ng Norte. So, Tulfo, maganda na bin-round out mo, pero DICT, kasabwat ni Lisa yan. Sa CIDG, may mga matitino dyan. Anong sinasabi niya? Lahat, kung saan man. Hindi yun na dapat patagalan. The ombudsman should act now. Pero ang nakakaloka, hindi ko pa na-check kung sino ang tao ni Lisa dyan. Kasabwat din. So talagang luging-lugi. Talagang bubudulin. Talagang pahirapan talaga ang Pilipino. Pero ngayon, mga kaibigan, 1.7 billion tinamaan within a month. Tapos si Marcos Jr., si Kuting, bangag na bangag. Walang aksyon. Tinis-check ko yung presidential communications. Wala man lang statement. Anything na nasasangkot ang itinalaga niyang general manager dito sa pangdorobo ng bayan. Inamin na mismo na inedit nila yung picture. Okay? Not only, actually, sabi niya pinalitan lang daw yung damit, pero pinakita ko nga sa inyo, kinuha nila sa kamiseta. Pinalitan nila, actually, wala talagang, there's no such thing as warm body na, na tumanggap ng checking yan. Kasi itinungtong lang dyan. So yan pang bababoy, pang dorobo sa Pilipino. At yan, plunder, bribery, lahat na ng kaso sa kanya, graft, lahat yan dapat aksyonan na ng ombudsman. Aksyonan na ng lahat ng pwedeng umaksyon dyan. At ang pinakamatulupit na aksyon, dapat si Kuting ng Norte, si Marcos Jr., ay ligwakin niya na yung hinayupak na yan. Pero, bakit hindi niya maligwak-ligwak? Kasi kasabwat nga ng asawa niya yan eh. Kasabwat pet nga yan eh. Di ba? Ayan no, tayo mga ngiting kawatan. Kasabwat niyang buwakan ng inang yan. Kasi kasama ko yan sila nung umuwi ako sa Pilipinas. Talagang magkarugtong ang mga bituka. Mga palangga. Magkarugtong ang mga bituka ng mga yan. So, maliban sa incompetent na, ang presidente ninyo, incompetent, walang integridad, hindi na sa walang integridad, mga dorobo, mga jejemonyo, mga kawatan, uubusin talaga nila ang dugo ng Pilipino. Uubusin nila ang pera ng OFW o pera ng mga mamamayang Pilipino. Hanggat hindi nawawala itong pamilyang itong budol na ito, walang aasensong mamamayang Pilipino. Unless na lang kung ikaw ay nakadikit kay Lisa para mag-deliver ng bag money galing sa mga sindikato. Di ba? Asaan ang mga ulat? Wala, di ba? Wala man lang nag-push. Kasi doon sa executive session, dapat hindi lang yung 698 loan better na sinasabi ni Tulfo. Dapat sabi ko nga, magsimula sa 2022, titignan yung mga ticket. Saan? Sino itong mga taong ito? Bakit sa Bulacan lang? Bakit laging nasa Bulacan yung mga nananalo? Actually, hinahanap ko yung conversation namin in the past. Ito conversation ko. Kakilala ni ni Robles. Okay? July 13 of 2023. Okay? Pakita ko sa inyo yung conversation namin. Yan, Yan ang conversation namin, may nanalo. Yan ang message sa akin. Grabe, malapit lang sa Santa Cruz ha. Baka yung mga tao ni Sir Mel. Mismo, tao niya to. Ang nag-message sa akin. Tao ni Robles ito. Baka, sabi niya, grabe, malapit sa Santa Cruz. Baka yung mga tao ni Sir Mel nanalo, kaloka. Baka mag-anak ni wifey. Ayan, nakita ninyo? Noon pa lang. Ayan yung message. Di ba? So, eto yung mga tao mang puting ahas ko na nagmamatsyag sa mga galaw nila. Kaya nga nalalaman ko yung mga shopping galore nila, pagbibili nila ng bahay. Kasi pinopost, ng asawa ni Robles, yun ko, pangalawa ba yan, pangatlo, or whatever. So, yung sineshow off nila, binabrag nila yung mga pag-aari na ninanakaw nila sa kaban ng bayan. Diba? So, inaano nila mga palangga, binabalandra ang kapal na muka. Diba? Magbe-birthday pa nga ngayon sa Goldenberg Mansion.
sa January 20 si Mel Robles. Kung matino ang ating, well, wala nga matino eh, putang ina eh. Kaya nga ano gagawin natin? Sabi ko nga sa inyo, buhatin nyo na eh. Tagal nyo. Di ba? Madali lang i-search, i-investigahan saan binili ang ticket. Kasi kung ang ticket na sinasabing loan better na yan, manufacture mismo sa system ng PCSO sa kanilang head office. Di ba? Definitely, walang unless na lang pwedeng mangyari na yung Lotto outlet na pinagbilhan ay pwedeng kasabwatin. Alam niyo naman sa Pilipinas, pwede rin kasabwatin. Pero kung iimbestigahan talaga to ng bonggang-bongga, masususog ito mga palangga. Masususog ito. Kasi malalaman lahat, petsa, araw, na may CCTV naman yan kung talagang gustong solubin ang problema ng talamak na pagnanakaw ni Robles, ni Lisa Marcos, ni Botod, at ang kasabwat nilang vavoy na si Taning Pinoy. Okay? So di ba narinig niyo doon sa hearing na even yung mga lotto agents and tellers ay nagbigay ng kanilang sama ng loob dahil pinagsasara nga yung kanilang mga hindi sila binigyan ng what you call it, ng permit para mag-operate dahil wala daw machine, ganyan-ganyan. So 2,000 lotto outlets or dealer ba ang tawag? Yeah, outlet. So ang tinanggalan nila ng karapatan para maghanap buhay. At syempre may mga tauhan yung mga yon, di ba? 2,000 plus, sige, let's say 2 or 3 ang tauhan ng mga yon. So that's 6,000 katao, di ba? So terminate nila yung mga contract nitong mga retailers o lotto outlets sa ito